In this video, magka-transfer tayo from Tonic to GoTime. I-check natin kung magkakaroon ba ng kahit na anong issue and libre lang ba at madali yung pag-transfer online. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GoTime account ko. May balansi ako na 343 pesos. Magka-transfer ako dito and i-check natin kung mabilis lang bang papasok yung pera o magkakaroon ba ng kahit na anong issue. I-tap ko tong profile ko, merong account number dito, i-tap ko lang tong dalawang square na icon at copied na siya. Ito yung ipipaste naman natin doon sa Tonic para mas madali yung pag-enter ng account number. Naman sa Tonic, mag-login lang ako. Next is tap ko tong send at to another bank. Piliin natin ang InstaPay para mabilis yung pag-transfer. Kapag nga pala PesoNet yung ginamit inyo, mas mataas yung transaction limit pero hindi ganun kabilis mapapadala yung pera. Pwedeng abutin after few hours or another business day or banking day bago ma-finalize yung pag-transfer. Ang pipiliin ko yung InstaPay, hindi naman ako aabot ng more than 50,000 pesos. And then 100 pesos lang yung i-transfer natin. Transaction fee is free. Yun yung maganda sa Tonic, mabilis yung pag-transfer. Lalo kung via InstaPay at libre pa siya. Ang purpose natin is fund transfer na lang. Tap ko yung next. Account holder name. I-type lang dito kung sino yung may-ari ng bank account na yon. Ang bank name naman, hanapin natin ang GoTime. Ito na siya. Next, yung account number. Sa pag-paste ng account number, i-press and hold lang tong account and then i-tap na yung paste para mag-appear yung number. Or pwede namang i-type dito manually. Tap natin yung next. I-review lahat ng information kung tama, especially itong account number na paglilipatan ng pera. Pwede kong i-save itong recipient para next time kung gusto ko mang mag-transfer ulit dito, nakasave na yung bank account. Tap ko tong confirm. Hintayin ang code na ma-receive sa phone. At we're working on it. Punta tayo sa dashboard. May na-receive din tayong notification about this transaction. Sa history, nabawas na dito yung pera. Pag-check ko naman yung GoTime account ko, mag-login lang ako dito. At ito na, nadagdagan na nga yung pera natin sa GoTime. Also, kapag chinek ko yung recent transaction dito sa baba, may pumasok na ng 100 pesos. So, clearly, hindi tayo nagkaroon ng kahit na anong issue, mabilis yung pagpapadala, at libre ang bank transfer gamit ang Tonic. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at pwede nyo i-check itong mga tutorial videos sa baba. Sana makatulong din and see you sa mga next videos. Bye-bye!